natawa ko dito sa ano ba, itong sinasabi na iba na napanood kasi nilang video nito ni Senador Marcolita na bumaliktad daw ito. Dati daw kasi Duterte Black to siya. Pero may nakita silang video nito sa programa ng Saganang Mamamayan ay sinabi niya na hindi siya sa Duterte Black o ampon lang naman daw siya sa PDP Laban. So natawa ko nito kasi pinagkakalat nila na iniwanan na daw yung mga Duterte, yung mga didilis, yun ang sabi nila. Ako, para sa akin, hindi naman ako na apektuhan na napanood ko yung video na yon. Kasi inobserbahan ko yung kanyang pagkasabi. Ito muna ang video ni Senador Marcolita na nag-file ng resolution para makauwi si dating Pangulong Duterte. Ito ang una kong ilabas. Sige, para yung maintindihan nyo kung bakit yung sinabi niya yung sabi bumaliktad na daw. Ito yung video. Pasok video. Ako, meron din akong resolusyon, dalawa eh. Opo, oh. Siguro sa Lunes kasi Sasabihin niyo pa lang po. pinanalyze ko pa lang eh. Opo, oh. Kasi yung act na yan, okay lang kung meron pang susunod sa loob ng 100 taon. Meron pang uhuliin, yun ang makikinabang dito sa batas na to. Pero ako, yung aking yung dalawang resolusyon ko, magpinsang buo. Okay. Ang sabi ko dun sa isa, ideklara natin na yung detention at prosecution ni Pangulong Duterte ay illegal. So yun ang title nun. Ideklara natin na yung pagdidetine, panguusig ng International Criminal Court sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay illegal and unconstitutional. Yun ang una. At resolution ito, resolution hindi po ito panukalang batas, resolution po ito. Resolution. Opo. Kasi nga may batas na eh. 1951 Bakit ba makikipagtalo pa ako ron? Nandun na yan. Yun na nga po. Pangalawa, yung pisang buo niyan. Yung kapinsang buo niya ay sense ng Senado na payagan ng makabalik ng Pangulong Duterte. At inisa-isa ko rin ang mga katwiran kung bakit dapat siyang payagang umuwi na. Hindi yung house arrest, hindi, pauwiin mo siya dito sa ating bansa. So pinadideklara ko na para lang malaman ng ibig ko sabihin, mapagtalunan. Bakit ko ginawa yun? Sa Lunes, siguradong maipapile yun. Kung ito po'y maipile at aktuhan na, anong pwedeng maging akto ng Senado sa isang resolusyong gaya ng ihahain nyo, sir? Kaya gusto kong pag-usapan, kaya gusto kong pagtulungan ng Senado, na yung sense ng Senado, kung tutulungan nila, kung gusto kong mangyari, sa panig namin, gusto naming madeklara. Ako, sa panig ko, gusto kong madeklara na illegal, unconstitutional, ang pagkakadakip, pagkakadetine, at paring pang-usig pa sa dating Pangulong Duterte. Di pagtalunan namin, di pakinggan nyo ako. Resolusyon ko ito eh. Kahit kanino mang komite, dumapo yun. Sasabihin ko yung katwiran. Nandun naman eh. At yung isa, yung kapinsang buo niya, ay yung sense ng Senado, na kailangan pabalikin ng Pangulong Duterte sa ating bansa. Ang tanong ko natin siguro dyan, kung paano napatunayan, nagsabi ng resolusyon ng Senado, inaprobahan. Oo nga, no? Di ba Senado mapaparusahan? Senado ito di ba? Tsaka na natin tingnan. Gusto ko lang ideklara. Kung nadeklara, di ibig sabihin, illegal halimbawa, constitutional. Tsaka natin balikan yung Sino bang gumawa nito? Sino bang nag-implement nito? Para maayos natin. Di ba? Kasi yan ang worry ng iba. Baka pag natuklasan yun, si Jack may mananagot doon. Kasi meron namang, di ba merong nang naunang pagdinig dyan. Wala yatang ending eh. Wala nga po, hindi natapos kasi nag-eleksyon na, Sen. Kaya nga, tapos na yung election. Parang walang gumagalaw eh. Para sa ganun, gusto kong itahi yun. Nasaan ba yung una? Pwede ba idugtong ko na ito, di ba? Opo. Well, ang kung di ako nagkakamali, yung sa di ba? Yung sa foreign relations, si Senadora Amy Marcos, tinatay. Nagkataon parang ibibigay sa akin ng foreign relations. Ayun, sinasabi ko. Para magkaalaman na kasi. So, bago lang ho siya na umupo dyan sa pagkasenador.
na magfa-file siya ng resolution para ito yung pagkahuli ni dating Pangulong Duterte, may dala tong investigasyon na eh. So kailangan niyang mag-file siya ng resolution na papauwiin si Pangulong Duterte. Hindi to, ang sabi niya, hindi ito house arrest, di ba? Yan ang malinaw yun, ang sabi niya. So yan ang sabi niyo na bumaliktad tong si Rodante Marcoleta dahil itong video na ito mapanood ninyo, itong pangalawang video niya ay sinabi niya sa programa ng Saganang Mamamayan at tinanong siya kung ano ba, kasali ka ba sa Duterte Black? Ayan yung video muna para di kayo maano na, ang daming daldal nito. Sige, video. Teka lang, Sen, ano ha? Isa pa po siguro ang, aywan ko lang, kung gusto niyo pong sagutin itong punto na ito. Kasi ho, doon sa tagpo ng matapos magsalita ang Pangulong Bongbong Marcos, aba naman paglabas ng pinto ng plenaryo, kayo po ang nabungaran eh. Ang sabi pa naman doon sa mga balita at yung kasama niyo po sa senador, yun daw pong Duterte Black, kasama daw po kayo doon, daw, ano ha, ay hindi pupunta doon sa zona ng Pangulo. Pero ano daw ba nangyari? Ba't nandun kayo? Mukhang ang Pangulong Bongbong pa po ay yumakap ata sa inyo at mukhang nag-abrisete pa sa inyo, Sen. Ano ba talaga nangyari? Sino ba yung nagsabi na ang Duterte Black ay hindi pupunta? Wala akong alam doon. Ang sabi ho ni Senadora Amy, nagsalita ata, si iba pang mga miyembro po ng Duterte Black. Una, Sen, kayo ba kinukonsidera nyo yung sarili na miyembro kayo ng Duterte Black? Hindi ako PDP laban eh. Ayun, Alam nyo opo. naman na nung nangampanya ako, maski na nung 2022, adapted lang ako. Yun, opo. Kaya hindi ko alam kung bakit nila sinasabing Duterte Black ako. Opo. Napagkakamalang kasi tayo na Duterte Black. Kasi nga, nilalaban naman natin ang mga karapatan kahit sino. Yun ho. Nagkataon lang na ang karapatan naman ng mga Duterte, kailangan din nating ibigay yung due process para sa kanila. Napagkakamalan tayo na meron tayong kinikilingan. Hindi. Mapapansin mo sa lahat ng galaw natin, sa lahat ng action natin, palaging yung batas ang gusto nating ipairal. Kung ano yung due process of law. Palaging gano'n eh. Siguro dahil sa pagiging abogado ko, yung nakikita ko, yung kahit sino, Opo. kalaban mo siya o hindi, ibigay mo yung para sa kanya na nakatalagang karapatan sa ilalim ng mga batas natin. Ngayon, wala namang usapan na huwag tayong pupunta. Bakit naman hindi tayo pupunta? Katungkulan namin yon. At totoo niyan, bago kami ma-organize, nakapagboto na kami nung umaga, bago kami nagiwahiwalay, o itutuloy natin ang ating alas 4, pero doon na tayo pumunta. Ayun. Sa Batasan Complex sapagkat para ganapin natin ang ating constitutional duty na inihalal na senador ng ating mga mamamayan, pakinggan natin ang ating Pangulo. Katungkulan namin, constitutional yun eh. Opo. Yun ang dapat na maintindihan ng ating mga kababayan. Hindi, wag po kayo makikinig kung kani-kanino Opo. na gumagawa po ng usap-usap, kaya lalo pong namamali yung iba. So tama pala yung paliwanag natin noong isang araw, Nelson. Na kasi sabi nga, Duterte Black. Sabi ko, hanggang ngayon po, hindi ko naman kinukonsidera kayo bilang Duterte Black, bagamat adapted kayo ng PDP laban. Kahit siguro palagay mong Duterte Black ako, Opo. pupunta pa rin ako kasi nagsuspindi lang kami ng aming sesyon eh. Pagkatapos naming bumoto ng speaker, ng presidente ng Senado, Opo. ang usapan, magre-resume ang ating session at 4 o'clock this Ayun. afternoon. But we will converge in Batasang Pambansa Oo. in time to hear the message of the President. Oho. Kasi nakalagay sa Constitution nun dyan. Opo. Katungkulan ng bawat senador na pumunta doon. Ngayon, kung ang mga kasama ko, halimbawa, ay hindi pumunta, sila po ang may May kagustuhan nun. kagustuhan noon at sila po yung makapagpapaliwanag kung bakit hindi sila nakarating yung araw na yon. Ngayon, tungkol naman doon sa binati ako ng Pangulo at nagbatian kami, palagay ko naman isang bagay na hindi dapat ipagtaka ng kahit sino man. Opo, opo. Senador naman ako, Pangulo naman siya, at kaibigan ko naman siya. Alam mo, hindi naman kami magkamayan man lang, Nelson. Opo. Lalo sigurong pagtatakan, nag-isinaban yung dalawa. Ayun ang mas malaking issue. Naintindihan ba natin yung mga sinasabi niya? Naintindihan lahat na siguro late lang ako nag-reaction nito. Kaya lang
napareaksyon ako nito kasi inintindi ko ang kanyang pagkasabi nito. Hindi siya, ibig sabihin na Duterte Black ay bumaliktad na. Ang kanya kasi, ang nakikita ko sa kanya, pag intindihin natin, doon siya sa tama. Hindi siya porket Duterte Black, halimbawa siya Duterte Black, dito na talaga siya. Stick ako dito kahit maling-mali na yung mga ginagawa ng mga Duterte. Hindi siya ganun. Hindi rin siya sinabi na lilipat na ako kay Bongbong Marcos. Hindi, nasa gitna siya. Kung sino yung niya, nakikita na hindi maganda, ay talagang babanatan niya. Ito yung ganitong klaseng senador. Hindi talaga na madidiktahan kung sino man. Sabagay dito sa mga ibang, di naman rin pagkaila, na itong sila ni Bato de la Rosa, itong sila ni Robin Padilla, itong sila ni Bongo na talagang kahit anong mangyari, Tatay Digong na talaga yan, Duterte na talaga yan. Kahit makikita nila na anong pagkasabi ng mga tao dyan, anong ginagawa ng mga Duterte, tahimik na lang yan sila sa mga ginagawa. Pero ang kanilang puso talaga at isip, hindi mo na talaga sila hindi mo na talaga babago yan. Kasi kaya mga tao na yan, ang nagpapaano sa kanila talaga, ang nag-iba sa kanilang buhay, itong si dating Pangulong Duterte. Si Bongo, ano bang ni Senator Bongo noon? Mayor si dating Pangulong Duterte. Siya na to yung nasa right hand na talaga ni Pangulong Duterte hanggang nagiging presidente si Pangulong Duterte. Doon na nagsimula na ang pangalan na Bongo. Kasi iba talaga yung niya sa kay Pangulong Duterte. Die hard talaga siya dito. At ito si Bato de la Rosa, alam natin kung ano rin ang record nito. Isa rin to siyang pulis na hepe sa Davao. Kaya di na natin masisi itong mga to na talagang die hard sa mga Duterte. Dahil ang naghubog naman talaga sa kanilang kaisipan, Duterte. Siya naman talaga nang nagturo nito, ay mali yan. Ito yung dapat niyong gawin. Ganito ang manunungkulan tayo sa bansa natin. Ganito pagsilbihan ang mga tao sa Pilipinas. Hindi yung kagaya ng iba dyan na ilang taon lang dyan, iiwan natin. Ito si Marcos, pustahan tayo nito. Pagkatapos nitong termino niya, ewan ko lang kung sino yung mga diehard talaga na damayan talaga yan si Bongbong Marcos. Palagay ko, ultimo nga, pamilya niya sinusuka na nga siya dahil mahina dito at isa pa walang isang salita. Yan ang problema kay Bongbong Marcos. Di kagaya kay dating Pangulong Duterte, pagka sinabi ng ganitong gagawin ninyo, kahit ano mangyari dyan, bubulagta tayo dito pare-parehas. May isang salita, may bayag si Pangulong Duterte. Si Bongbong Marcos, saan ang bayag? Wala. Ito na naman ngayon, napanood natin ang kanyang interview tungkol ho dito sa impeachment. Mayroon na naman siya doon sinasabi na niya, parang kung ano nakikita sa Supreme Court ganun talaga yun. Pero sinabi niya yun ngayon, bukas, makalawa o ilang araw lang, palit opinion yan. Hindi yan mag-stick doon sa sinabi niya. Yan ang problema sa presidente na to dahil hindi talaga siya maasahan sa kanyang mga sinasabi. Itong mga itong yung flood control ngayon na paiimbestigahan niya sa Kongreso, pustahan pa tayo nito, hindi to uusad. Sinong mag-iimbestiga nito na ang mga congressman? Kapwa congressman ang iimbestigahan? Maniwala kayo niya na uusad yan? Kasi ang mga congressman din pala, sila na pilang contractor dyan kung saan yung mga project niya flood control dyan. Sila mismo, hindi lang flood control. Kung may project ang gobyerno, iba lang yung pangalan, ito yung pangalan na to, yun ang ipapasok doon na contractor kunyari nanalo sa bidding, pero ang may-ari pala congressman. Tapos yung mga congressman sinasabi na dating negosyante, tumakbo pa ka congressman, yan na. Yun na yung nila, kalakaran nila. Conflict of interest, public ng pera ng taong bayan. Conflict na sila dyan kasi sila mismo Sarili lang pera ng taong bayan, sila mismo din ang kukuha. Sila mag-allocate ng budget, sila mismo ang kukuha. Saan ka maghanap ng ganyan? Tayo mga Pilipino niluluto lang sa sarili nating mantika. So sa akala nito mga congressman na to ngayon, tayo mga Pilipino napakabubo na. Kaya lang hanggang hindi talaga to maumpisan itong na to ngayon, yung ginawa nilang hearing ngayon kung sino talaga o investigasyon kung sino yung mga congressman na nakikinabang sa budget noong 2025
kung sino nakikinabang dito, maniwala kayo dito. Walang patutunguhan tong mga sinasabi ni Bongbong Marcos sa kanyang suna. Na mahiya naman kayo. Dapat sinabihan niya pa, diretso na pala yun ang kakapal na mga mukha ninyo. Kasi ito yung ano ngayon kay Senator Marcoleta na bumaliktad na. Si Marcoleta babaliktad. Dito siya papanig sa mga walang kwenta, sa mga hindi magandang pag-iisip. Siguro kung magbago to si Bongbong Marcos, di may ano tayo dito, may chance makikita natin dito na mayroon siyang pag-alay ba? Ano ba tawag niyan? Kampihan niya kunti itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Pero kapag hindi ito nagbago, itong sa House of Representatives, pinangunahan sa pinsan ni Bongbong Marcos ito si Martin Romualdez, hindi tayo makakaasa. Ito si Marcoleta, babaliktad. Iba ang utak niyan. Huwag niyong sabihin na natawa na lang ako sa niya na. May nag-vlog niyan. Di ko lang banggitin yung pangalan niya kasi akala baka baka di ko naman sikat na sikat na vlogger yan nakikita ko sa kanyang mga followers niya, sikat na vlogger. Kaya lang misinformation naman. Huwag naman yung ganyan mga gawa kayo ng mga misinformation. Porkit ba anti-Duterte kayo, misinformation na yung ibabato sa inyong mga vlog. Sabagay sa inyong kakampira naman ng kampira man ng manood po sa inyong vlog. Dapat kasi neutral. Ako dito, pinipilit ko naman din neutral. Ako may mga vlog din. May dalawang vlog ako sa kay Marcos na nagustuhan ko yung kanyang ginagawa. Pero natabunan talaga sa kanyang mga kapalpakan. Palpak talaga. Tapos huwag niyo indama yung si Marcoleta kasi malabo mangyari yan na babaliktad ito. Kaya tumahimik na lang kayo mga vlogger dyan. Ay, tuwang-tuwa pa Parang kulang na lang magpamisa para sa tuwa na bumaliktad na daw. Ay, gustong-gusto nyo makuha si Marcoleta, parang yan, football, bilhin nyo muna ng magandang presyo. Presyo ba? Yung, di ko bayaran ng pera. Presyo, ibig sabihin, yung trabaho ninyo, yun ang ayusin nyo. Yan ang gusto ni Marcoleta. Yang presyo na trabaho ang titingnan niya, yung ginagawa, hindi yung puro katiwalian.